bringing hope the world over. Hope Channel. Isang pinagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Salamat pong muli na kami po inyong sinamahan din sa programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At sa ating pong talakayan sa sandaling ito, imakasama natin muli si Pastor Villanueva. Welcome, Pastor. Maraming salamat sa iyong pag-anyaya sa akin, Pastor Ben. Ito itinuturing kong isang karapatan na maging kabahagi ng oras ng pag-aaral. At sa atin pong mga taga-subaybay, lalo na po diyan sa mga nakilala naming taga-Switzerland at France, kayo po pala ay nakikinig. Binabati po namin kayo sa programang ito. Tayo po ay dadako na sa ating ikalabindalawang leksyon ng ating pag-aaral na may kinalaman sa katuruan ng ating Panginoon Hesus. At tangi po sa ating leksyon ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay. Ang ating pong talatang sauluhin, makita natin sa aklat ng Juan, Kapitulo 11, talatang 25, mabuting atin muna pong basahin. Juan, Kapitulo 11, talatang 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalatay sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Tayo po ay dadako sa isang napakagandang paksa na magbibigay sa atin ng pag-asa. Pero bago tayo magpatuloy, ating anyayahan si Pastor Villanueva na tayo pangunahan sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos na nasa sa mga langit, iniyuko po namin ang aming mga ulo upang lumapit sa inyo na may pagpakumbabang puso. Kayo po ang pinagmumulan ng buhay. At ngayon, pag-aaralan namin ang tungkol sa buhay at pagkabuhay na maguli. Hinihiling po namin na maghari ang karunungan ng kalangitan sa aming pag-aaral ngayon upang hindi mangibabaw ang aming mga sariling opinyon o palagay, kundi ang tunay na turo ng Panginoong Hesus ang maging napakalinaw na bahagi ng pag-aaral at mapakinabangan namin hindi lamang sa karunungan at kaalaman, kundi mismong sa kabuhayan, habang ang Panginoong Hesus ay aming hinihintay. Salamat po sa katiyakan ng inyong pagpatnubay sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Ito po ay aming hinihiling, alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa ating panalangin. At ngayon itong hayan na po natin ang ating leksyon na may kinalaman sa kamatayan at muling pagkabuhay. Pastor, ano ba ang damdamin ng ating Panginoong Hesus kapag dumarting sa tao ang kamatayan? Sangayon sa mga napatala sa banal na kasulatan. Ang mga tao, palibhas ay likas na gustong mabuhay, ay kapag dumarating ang kamatayan, ay siyempre walang sinuman na hindi namimighati. At ang damdamin ng Panginoong Hesus sa ganitong uri ng tanawin, sa ganitong uri ng tagpo, ay ang makiramay sa atin. Yun ang damdamin ng Panginoong Hesus. Siya ay nakikipapighati sa mga namimighati at nakikiramay sa mga naulila ng kanilang mga minamahal sa buhay. Kaya ang misyon ng ating Panginoong Hesus ay ang mabigyang pag-asa ang mga tumatangis dahilan sa paghihiwalay na dulot ng kamatayan. Tama ka, Pastor. Ang kamatayan kasi, sabi nga nila ay isang panauhing hindi kailanman welcome sa kanginumang tahanan. Na kapag dumating ito ay talagang nandoon ang mga kalumbayan, nandoon ang talagang masalimot na mga karansan. Subalit hindi rin nais ng ating Diyos na kung dumating ang kamatayan, ayaw niya tayo mawala naman ng pag-asa. Kundi siya rin ang nagbigay sa atin ng pag-asa at yun yung kadahilanan. Kaya pag-aaralan natin ang paksang ito, ang katuruan ng Panginoong Hesus tungkol sa kalagayan ng tao kapag ito'y namatay, anong kanya magiging karanasan. Upang sa pamamagitan ng pag-aaral nito, magkaroon tayo ng pag-asa na maunawa natin, alam ng Diyos ang ating karanasan.
At sabi mga pastor ay nandoon yung kanyang kalumbayan, siya ay napipighati. Ibig sabihin hindi baliwala sa Panginoon ng damdamin ng tao. Nararamdaman niya ang ating mga hibik ng ating mga puso. Kapag tayo napipighati, ay pighati din siya. Siya ay kapuso natin. Siya ay kaisa natin. At alam natin at napatala sa banal na kasulatan kung paano naranasan din niya kung paano ang mamatayan. Ang kanyang kaibigang si Lazaro, talagang sinabi na si Jesus ay umiyak ng malakas sa tinig. So, ang Diyos natin ay naunawaan din kung paano damdamin ng isang namatayan kasi ang sarili niyang anak, ang kanyang bugtong na anak ay namatay. So, sa lahat ng mga karansang ito na may hirap ay naunawaan tayo ng Diyos. Pero meron siya magandang mga panukala. At hindi niya nais na habang buhay na lang ang kamatay ni maghari. Pastor, kapag ka po ang isang tao namatay, ano ba ang kanyang kalagayan? Saan ba siya paroroon? Kapag pinag-uusapan natin ang kamatayan, hindi tayo makakaiwas sa mahalagang mga puntos kung ano ang kalagayan ng tao kapag siya ay namatay. Sa paglalang, ang tao ay nilalang na buo mula sa alabok, pagkatapos ay pinurmahan, hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sa makatuwid, ang tao ay hindi pwedeng hati-hatiin. Ito ay talagang indivisible being, ang man, ang tao. Pag sinabi natin, pastor, ng indivisible being, pagka kinuha yung hininga ng buhay, ay wala na yung taong buhay. Wala na. Wala na yung kanyang pag-iisip at wala na talaga. Kaya, halimbawa, ang kabuuan ng tao ay alabok at saka hininga ng buhay. Kapag pinaghiwalay mo, yung isa, hininga ng buhay, hindi iyon yung living soul. Yung alabok yun, hindi yung living soul. Pero ang alabok na may hininga ng buhay na galing sa Diyos, yun ang buhay na kaluluwa. Yun yung tao. Kaya hindi pwedeng hatiin. At pagkatapos, tao pa rin. Siguro kung magbigay ako ng ilustrasyon, pastor, ewan ko kung applicable, pero naiisip ko ganito. Sa Batangas, ay mayroon tinatawag tayong panutsa. Ay kaya lang, ewan ko sa ibang lugar naiintindihan yung panutsa. Kasi yung panutsa, pagka sa Batangas, sa probinsya nila, at nagluto sila ng panutsa, yun ay asukal, pagkatapos ay mani. Lulutuin yung mani na may asukal, nabubuo yung asukal. Masarap ito, pastor. Ang tawag ng mga Batanggenyo dito ay panutsa. At tuwing ako pupunta sa Mindoro, ako inaalok sa bus nitong mga magtitinda ng panutsa. Sabi ko, parang ganito yung kalagayan ng kaluluwang buhay. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Pag pinaghiwalay mo, hindi na magiging yun ang tawag. Halimbawa, paghiwalayin mo yung asukal at saka mani. Pag pinaghiwalay mo, asukal, hindi yun panutsa. Yung kabila, mani, hindi rin yung panutsa. Pero bakit pag pinagsama mo at linuto mo, ay panutsa? Hindi pwedeng paghiwalayin. Pag pinaghiwalay mo, mawawala na ang panutsa. Ang buhay na kaluluwa, hindi mo pwedeng paghiwalayin. At sabihin mong tao yung alabok, at yung hininga ay tao rin, hindi pwede. Kinakailangang lutuin mo, at ang pagkakaluto noon ay lutong Panginoon yun. Hiningahan ng Panginoon. Kasi hindi mo pwedeng lahat huminga. Halimbawa, ikaw o kaya ako, kumuha tayo ng gabok o alikabok. At pagkatapos ay ating pormahan at hingahan, wala namang mangyayari. Talagang alabok pa rin yun. Kaya kinakailangang mayroong kapangyarihan na babalot dito sa alabok na ito. So, hindi kailanman itinuro ng Biblia at sa turo ng Panginoong Hesus, ang tao ay pwedeng paghiwalayin at tawagin pa ring
tao. Sabi din sabi, binigay mo yung komposisyon ng tao, ano, yung kalagayan niya, nang una siyang likhain, ay nilikha siya bilang isang alabok, at itong alabok na ito ay hininga ng buhay, na ang tawag dito nga ay kalulong may buhay. Pero alisin mo isa roon, hindi maaaring may kalulong may buhay. Oo. Wala na. Wala na. So, kaya nga tawag doon ay kapag namatay ang tao, ay ang tawag sa amin ay bangkay. Labi. Actually, okay, labi. Labi. Nasabay ka labi ni ganito. Ibig sabihin ni labi, yun ay galing sa saltang nalabi. O ito yung natira. Kasi nga, pag humiwalay na yung hininga ng buhay, ay di ang natira. O yung nalabi. Ay ang shortcut ay labi. E di itong katawan, na ang tawag naman dyan ay bangkay. Oo. So wala na yung taong buhay o kaluluwang may buhay, wala na. Nakita ko rin isang paglalarawan, kagaya halimbawa rin ako ng ano yan ng, di ba kuminsan may mga kahoy na ginagawang bangko. Para magawang bangko yan, kailangan na yung kahoy ay meron ding mga pako. Di pagka pinakuha na ngayon yan, ay di meron na ngayong bangko o upuan. Pero tanggalin mo yung mga pako, ay wala nang bangko. Wala nang bangko. Upuan. Naroon na lang ikahoy. Ganon din naman yung ating pinag-aralan na ang sabi nga ay tinatalakay natin kasi rito yung binanggit mo kanina na indivisible living being. Hindi maaring ihiwalay ang hininga ng buhay na mananatili kang buhay. Hindi maaari. Gayun din ang binanggit mong panotsa ay walang panotsa kapag hindi magkasama at hindi magkasama. Oo, kailangan na yung magkasama. Pagka pinaghiwalay mo yan, ay di walang panotsa. Meron na yung asukal na niluto. Ay paano ngayon ito, Pastor? Yung mga nagsasabi na ang hiwalay sa atin pag tayo namatay, ay yun mismo ay buhay at dumadalaw. At palagi ko, hindi pwede nating paniwalaan ng ganun turo. Dahil hindi yun ang turo ng Panginoong Jesus. Dito nga pumapasok yung binanggit mo na indivisible being. Pag pinaghiwalay mo, hindi maaring, halimbawa, alubok na lupa ako, hinubog, tapos hiningahan ako ng Panginoon ng hininga ng buhay, ako ng kaluluwang may buhay. Pagka kinuha ng Panginoon ng aking hininga ng buhay, ay di ako'y patay na. Ako ako'y patay na, hindi na maaring mayroon sinasabi pang may diwa pang naglalakbay at mga ngalabit pa o maghihiganti pa o may dadalawin pa. Wala nang ganon. Kasi once na ang ating katawan ay humiwalay hininga ng buhay, hindi na magpapunction ng heart. Tigil na. Hindi na rin magpapunction ng brain. Ay yung hininga ng buhay na yon, babalik yun sa langit, sa Panginoon na pinanggalingan nito. At yung hininga ng buhay na yon ay mabuti ang tao o masama ang tao, lahat ng hininga ng buhay pupunta babalik sa Diyos. So wala yung kaisipan ba na kaluluwa na para bagang kaluluwang nag-iisip pa, gusto pang gumanti, at may damdamin pa, na nagmamalasakit pa, tumutulong pangaraw, ay wala pang ganong aral na binibigay ang banal na kasulatan. At mayroong nakatala, Pastor, sa banal na kasulatan. Siguro, pagkukulan din natin yung pansin na basahin ang kalagayan. So ano nga ba talaga ang kalagayan ng isang tao kapag namatay? Kapag namatay. Anong kanyang... Sana nihalin tulad. Ano po sinasabi ng banal na kasulatan? Siguro basahin natin yung talata na tumutukoy dito, doon sa Ecclesiastes 9, talatang 6. Simulan natin sa 5 siguro, 9, 5 at 6. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim, at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Iyon ang kalagayan, Pastor, ng isang patay. Parang tulog. Ang isang tao, kapag natutulog, ay wala nang naaalaalang damdamin na ikinagagalit, ikinatutuwa. Walang alaala. Yung normal na pagtulog. Yung normal na pagtulog. Yung normal na pagtulog. Kaya, mayroong nagbibiro na pagka kay malimit tumulog, ay nagpa-practice ka ng mamatay. Ibig sabihin, ay talagang yung kamatayan
ay maihalin tulad natin sa natutulog sapagkat wala nang naaalaala, wala nang damdamin. Mhm. Kasi yung isang tulog na humihilik, Mhm. ay kahit na anong gawin mo sa harap niya, hindi ka noon bibigyan ng anumang uri ng reaksyon. Mhm. So wala siyang alam. Wala sa kagaganap. siyang alam, wala Aha. siyang alaala. Kahit So, ngitian mo, hindi ngingiti. Kahit pagalitan mo, hindi siya magre-react sapagkat wala siyang alaala. Oh. So dito nakita natin ngayon ang kakaibang turo ng sanlibutan na yung taong namatay nga ay pwede pa yang makapaghiganti. Oo. Pwede pa makapagturo kung sino pumatay sa kanya, kung siya pinatay. Aha. O pwede pa siyang magpaalam pa at magparamdam pa doon sa kanya mga mahal sa buhay. Pero ang mga gawi na yon o paniniwalang yon ay labag sa tinuturo ng Yan. banal na kasulatan. Sapagkat napakalinaw na sinabi, ang tao kapag ka namatay, Oo. ang kanyang kalagayan ay wala na siyang alam. Wala na siyang alam. Wala na siyang emosyon. Mhm. Wala na siyang damdamin. Wala na siyang, may kaibigan ako noon. Sabi niya ay ang patay na yung kayan, kahit ika, lagariin ko yan. Hindi magre-reklamo yan. Bakit? Wala namang alam yung kayan. Kahit anong gawin na yung kayan. Kasi patay na nga. So, taliwas doon sa tinuturo ng sanlibutan na maari pa magsisi kung makita niya ang kanyang kasalanan. Ay hindi ganoon. Hindi na Sapagkat wala na sa kanya ang mga kaalaman pa dito sa ilalim ng araw. Kaya sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, kayo po na nakakarinig o nakakapanood sa amin, ay lalo na yung may mga paniniwala na ang kanilang mga mahal sa buhay na yumao o namayapa na, ay pagdating minsan sa nasabing 4 na araw, dadalaw, o ika-9 na araw, kung ikailang araw, may mga minana tayong salit-saling sabi, ay huwag na po nating paniwalaan yon. At huwag na din tayong matakot, sapagkat sa oras na tayo matakot, nababalik pa sa atin yung mga namatay na kung sino man yan, ayun po ay sasamantalahin ng kaaway, at kayo mismo ay dadalawin. Kaya lalong titindi ang ating paniniwala na ang mga patay ay bumabalik. Hindi po yan ang turo ng Biblia. Pastor, may mababasa tayo sa banal na kasulatan na ang sabi ay nung mamatay yung ating alalahanin natin, ating Panginoon ay nakapako sa cross, ay meron siya nakatabi doong isang magnanakaw na kanyang pinangakuan. Nakakasamahin kita sa paraiso. Ay paano mo ito ipapaliwanag? Siguro basahin natin ang talatang tumutukoy dyan, yung nasa Lucas 23. Ganito umika. Okay. Lucas 23, talatang 43. At sinabi niya sa kaniya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Pag yan nga ay ating bibigyan ng sariling interpretation, lalo na hindi natin napag-aralang mabuti yung original. Ang original na wika o language ay hindi naman very particular at hindi nga gumagamit noong tinatawag natin ng mga marks o punctuations. Ay ngayon, kung lagyan natin yan ng kuwit o koma sa gusto nating lugar, ay naiibang kahulugan, Pastor. Ito, bigay ko ng halimbawa sa iyo kung saan ako magpo-post. Halimbawa ganito, katotohanan sinasabi ko sa iyo, may koma doon, nag-post ako, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa kaharian. Ay ang kahulugan noon, ngayon, kakasamahin kita sa kaharian. Pero subukan nating ilipat yung post, ilipat natin yung koma. Katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa kaharian. Malaking pagkakaiba. Malaki na. Kasi, katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon. Ibig sabihin, ngayon ko sinasabi sa iyo. Kakasamahin kita sa kaharian. Hindi ko sinasabi sa iyo kung kailan kita kakasamahin. Ibig sabihin, in the future, kakasamahin kita, pero sinasabi ko sa iyo ngayon. Pero sa oras at pinalitan mo at sinabi mong, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita
sa kaharian ng langit. So, ibig sabihin nagkakatalo siya sa pamamagitan ng paglalagay ng koma. Pero sa original na salita, wala namang koma eh. Ang koma. Walang koma. At yun ay dinagdag na lamang ng nag-translate. Sa ganung bagay, nabibigyan ng ibang meaning. Nabibigyan ng Pero ibang kung meaning. ating pag-aaralan ng iba pa mga bahagi ng banal na kasulatan tungkol sa sinasabi ng banal na kasulatan kapag namatay ang tao, siya pupunta sa libingan. Oo. At hindi yung pag namatay siya, yung araw ding yun ay pwede na siya pumunta sa langit o sa paraiso. In fact, ang sabi sa ating Panginoon Jesus ay sa banal na kasulatan, hindi pa siya umakyat sa langit nung araw din yun. Oo. Lumipas Oo. pang ilang mga araw bago siya umakyat. So, hindi maaari yung interpretation na sinasabi ko sa iyo, ngayon kakasamahin kita sa paraiso. Oo. Hindi maaari yon sapagkat yung araw na yon hindi pumunta Hindi pumunta. sa paraiso ang ating Panginoon. So, ito yung ating mahalagang mapag-aralan sapagkat may mga nagsasabi, kapag namatay ang tao, kung mabuti, pupunta na sa langit. Oo. Kung masama naman ka, ay baka may iba pang pupuntahan. O kung alanganin pa, edi meron tagang sinasabi pa na purgatorio. Pero wala tayong mabasang ganun sa banal na kasulatan. Hindi yan turo. Manaka pa ay, ang sinasabi ng banal na kasulatan, kapag namatay ang isang tao, ang hininga ng buhay ibabalik sa Diyos na pinanggalingan nito, at ang katawan naman niya ibabalik sa lupa, sa alabok. Kaya nga pagka may mga namamatay, ay sinasabi talaga na sa alabok ka nagmula, sa alabok ka magbabalik. Ito ang aral na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. So anong magiging impact nito sa ating mga taga-subaybay, sa mga tao na malaman nila na ang tao pala kapag namatay ay hindi pa pala yan pupunta sa langit o hindi pa yan pupunta sa impyerno. At hindi pala yan may pupuntahan pa ibang lugar, kundi yan ay nasa kanya lamang libingan. Kaya sabihin na natin, kahit logic pwede nating gamitin eh. Ang Panginoong Hesus ay babalik para buhayin ang mga patay. Ay kung ang mga namatay ay diretso na kung saan-saan man lugar. Sanabi mo kanina pumunta na kung saan-saan. Meron sa langit, meron sa purgatorio, o meron sa impyerno. Kung ganyan ang paniniwala natin, pagkatapos naniniwala din tayong ang Panginoon ay babalik upang buhayin ng mga patay, ay sino pang bubuhayin niya? Ay pagkamatay naman ay pumupunta na kung saan-saan. Hindi so nga magkakaroon pwede. tayo ng napakaraming mga problema na kukontra sa mga sinasabi. Kasi may mga talata rin sinasabi na si Haring David ay nasa kanyang libingan hanggang sa kasalukuyan. Panahon, na yun ay sa panahon ng bagong tipan. Ay ibig sabihin ay alam naman natin si Haring David ay bagamat yan sabi natin nagkasala yan, pero malinaw din na sinabi ng banal na kasulatan, he's a man after God's own heart. Talagang siya nagsisi at talagang siya ay malapit sa Diyos. Yan ay malinaw na kung siya namatay, diretso na siya sa langit. Kung siya mabuti nga. Pero ang banal na kasulatan ay nagpahayag din, siya nananatili pa rin dito sa libingan. At yung hininga ng buhay, ay yun yung bumabalik sa tao. Sa Diyos na ating manlalalang. Pastor, pagpatuloy po natin. Gaano katiyak ba ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoong Hesus? Kasi ito yung ating pag-asa, no, na bagamat ang tayo mamatay, pero meron naman pagkabuhay na maguli. Ay gaano naman katiyak na ito'y talagang magaganap? Sa ating susing talata, at yan naman ay binasa mo kanina, doon sa Juan 11:25, ay binanggit ng Panginoong Hesus na siya mismo yung buhay. He Himself is life. At kung ang kanyang pangako ay, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Ang sino mang sa akin ay sumampalataya, bagaman mamatay, gayon may mabubuhay siya. So, tiyak na tiyak. At hindi lamang basta pangako, kundi pinatunayan niya. Sa kanyang ministeryo, may mga binuhay siya. At ang isa rito na pinakatampok sa kanyang mga binuhay ay ang kanyang kaibigan na si Lazaro. 4 na araw ng nalibing. Binuhay niya. Hindi lamang yon. Siya na lumalang, ibig sabihin nagbigay buhay, ay siya rin ang maaring magbalik ng buhay. Pwede niyang buhayin ang mga namatay. At ipinakita niya sa kanyang sariling karanasan. Siya'y namatay,
at nabuhay na maguli. Kaya siya yung unang bunga Mhm. ng pagkabuhay na maguli. So, kung ang tanong natin ay gaano katiyak? Mhm. Pagdating sa turo ng Panginoong Hesus, tiyak na tiyak. Wala nang pagdududa pa. Kaya ito ang pwede nating asahan. Uh-huh. At Pastor, noong nakaraang linggo, atin napag-usapan ang ating Panginoon Jesus bilang manlalalang. Manlalalang, oh. Nakasama siya sa paglalang. Ay alam natin na ika-6 na araw ng sanlinggong paglalang nang likay si Adan at si Eva. At ang lumikha dito ay ang ating Panginoon Jesus. So kung paanong nagawa niya ang isang alabok ay nagawa niyang isang buhay na kaluluwa na naging tao, ay kaya niya ring muling buhayin ang isang tao na namatay. So nandoon ang katiyakan na talagang kung sinabi niya na ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay ay tipanghawakan natin, basta tayo nasa ating Panginoong Hesus, tiyak din na meron tayong muling pagkabuhay bagamat dumating ang kamatayan. Kamatayan. Oh. Pastor, ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. Dito po sa atin ay ipinakita yung kaganapan ng kanginin nabanggit mo, no? Yung paraan ng pagkakalikha sa tao, yung alubok ng lupa, plus yung hininga ng buhay, ay tinawag na kaluluwang may buhay. Pero yung kamatayan naman ay yung kabaliktaran nito. Ang kamatayan tinatawag ay yung kinuha ang hininga ng buhay, di ang natira na nga lamang ay yung katawan, na kaya tinawag na labi. Ibig sabihin, patay na o bangkay na. Ito ngayon ang tinatawag na kamatayan. At bagamat dumating ang kamatayan at lahat ng tayo mamamatay kung wala pang ating Panginoon Hesus. So, pero hindi nangangahulugan na kapag dumating ang kamatayan, ito na ang wakas ng lahat ng mga bagay. Pastor, bago tayo magpatuloy, napakagandang tayo muna dumako sa sumandaling pagbibigay daan sa isang paalala. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Tayo po'y nagbabalik dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Pastor, kanina ay ating tinatalakay ang may kinalaman sa kung gaano katiyak ang muling pagkabuhay. Ano pang iyong maidadagdag dito, Pastor? Nabanggit ko nga yan, Pastor, na talagang may maaari tayong panghawakan ng katiyakan ng pagkabuhay na maguli. Ang gusto ko pang idagdag dito
palibasa pinag-uusapan natin yung pagkalalang sa tao na alabok na hininga ng buhay, ay kapag ka ang tao ay namatay, ay humihiwalay yung espiritu. Mayroong, siguro basahin natin yung isang talata lang, bagaman maraming tumutukoy na talata, yung Ecclesiastes 12:7 ay ating tunghayan ang talatang ito na nagdidiin ng tungkol sa pagbalik ng tao kapag ka namatay sa alabok at pagbalik naman ng hininga ng buhay sa Panginoon. Okay, ganito mga wika. Kapitulo 12, talatang 7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Yan. At hindi yan ang turo ng Panginoong Hesus tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na maguli. Sapagkat maliwanag, kanina pa ay ating idinidiin na ang tao kapag ka namatay ay babalik sa alabok at ang hininga ng buhay ay babalik sa nagbigay buhay. Babalik ang hininga ng buhay sa Panginoon. Ang ginamit na orihinal na salita dito yung pneuma, na ang pneuma ay isinasalin na espiritu. Dahil ang kahulugan nito ay maaring wind, breath. So, hindi ito isang bukod na buhay, kundi ito ay galing sa Panginoon na kapag bumalik na sa Panginoon ay wala na ang kaluluwang buhay. So, ang alabok ay alabok at ang hininga ay nasa sa Panginoon. Hindi natin pwedeng i-promote sapagkat mali yung sinasabing may mga bumabalik na buhay na kaluluwa kapag ka ang tao ay namatay. Dito pumapasok kasi, Pastor, yung tinatawag na immortality of the soul. Yan, immortality na of the hindi soul. ka namamatay, yung hininga ng buhay na yan, o yung kaluluwa na yan, sapagkat yan ay walang kamatayan. Pero yung, kung pag-aaral natin mabuti, yung pneuma na binabanggit yan, ay ito yung hiningang ibinigay na original ng Panginoon sa tao, at kapag ang tayo namatay, ito yung kanyang binabawi at namamatay ang tao. At upang mabuhay na maguli ang tao, ay di ibibigay lamang niya uli ang hininga ng buhay. So, meron talaga tayong katiyakan, talagang kaya ng Diyos na buhay yung muli ang isang taong namatay. Pero wala yung kaisipan na tinatawag na may multo o merong naglalagalag pa nga na espirituin ka, na hindi ganoon ang tinutukoy ng banal na kasulatan. Ito napakalaga nga, Pastor, sapagkat maaring dito nga tayo dayain ng kaaway upang magbigay ng mga kung ano mga aral na magiging laban naman sa banal na kasulatan. At sa ating panahon ay marami ang naniniwala na kapag namatay ang tao ay meron pang ang kaluluwain kang humihiwalay pa na para baga may sarili pang buhay. Pero hindi yun kailanman binigay o sinangayunan ng banal na kasulatan. Katunayan sa banal na kasulatan ay meron lamang isang talata na mababanggit na immortal soul. At ito'y nakakapit lang sa Diyos. Pero hindi sa tao. Sapagat ang lahat ng tao kapag namatay ay yung kanyang hininga ay babalik sa Panginoon. Na yun ay tinatawag na pneuma o hininga ng buhay. Pastor, gano'ng karami naman ang makakasama sa muling pagkabuhay? Sa ating pag-aaral sa pagkabuhay na maguli ay ang maliwanag na itinuturo ay pag dumating ang pagkabuhay na maguli ay mararanasan ito ng lahat. Kahit na ikaw ay mayaman o mahirap, bata, matanda, bilanggo, laya, ay lahat ay makakaranas ng pagkabuhay na maguli. So, hindi ito lamang masasabing marami, kundi lahat ng nangamatay ay mga bubuhay na maguli. Kahit pa nga mabuti o masama, mabubuhay na maguli. Dahil mayroong panahon ng resurrection. Yan ay sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Kaya lang, ay hindi pare-pareho ang pupuntahan pagkarating ng Panginoong Hesus. Basahin siguro natin ang Daniel doon sa 12:2. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli, ay yung destination ay hindi iisa.
Ganito, wika. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahihiyan, at sa walang hanggang pagkapahamak. So magkakaroon ng muling pagkabuhay na kung saan lahat ng taong nabuhay sa lupang ito ay muling mabubuhay. Yung mga namatay nito muling mabubuhay. Pero magkaiba nga, sabi mo nga, magkaiba ng kanilang direksyon. Oo. May binuhay para sa buhay na walang hanggan at meron naman binuhay para sa pagkapahamak o yung pagbabayad ng kanilang kasalanan na tinatawag nating impyerno. May sinasabi ang New Testament. Pastor, basahin natin ang Juan 5:28 at saka 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kaniyang tinig. At magsisilabas, ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Napakaliwanag, Pastor. Hindi binabanggit na ang mabubuhay lamang ay ang mga banal. Kahit ang mga talagang hindi sumampalataya sa Panginoon, mabubuhay rin. Kaya lang, mayroong dalawang uri ng kahihinatnan. Meron silang magkaibang destinasyon o pupuntahan. Ang nanampalataya sa Panginoon at yung bunga ng pananampalataya ay nakita sa kanilang buhay, ay doon sa buhay na walang hanggan. Pero yung isa ay talagang condemnation, pagkapahamak. Iba ang kanilang Ibig sabihin, meron dalawang uri ng pagkabuhay na maguli. Pero lahat ng tao na namatay ay muling mabubuhay. Mabuti man o masama, mabubuhay yan. Mabubuhay. Pero magkaibang nga lamang ang kanilang pagkabuhay na maguli. Isa ay para tanggapin ang buhay na walang hanggan at ang isa naman ay para tanggapin ang kahatulan sa kabayaran ng kasalanan ng kanilang nagawa. Now, ano ba itinuturo ng Panginoon Jesus tungkol sa libingan? Libingan, yan ay galing sa salitang Hades, libingan, pero hindi ang libingan ay ang kagaya ng itinuturo ng mga tao na impyerno. Kasi ini-interpret ng iba na yung Sheol ay impyerno. Pag pumunta ka roon, ay ikaw ay sinusunog magpakailan-kailanman. Ay samantalang, ang tinutukoy dyan ay libingan, yan ang pansamantalang himlayan. Ang tawag natin diyan. Pansamantalang himlayan ng mga namatay. Bakit pansamantala? Eh kasi, may pagkabuhay. Habang naghihintay sa muling pagkabuhay. Sa muling pagkabuhay. So, ibig sabihin, kapag namatay ang isang tao, meron muna siyang pansamantalang pupuntahan. At yun ang tinatawag na Hades o libingan. Libingan. Masama o mabuti, ang lahat ay doon pupunta. Hindi yung pagkamabuti diretso sa langit at pag masama ay diretso sa impyerno. Sa impyerno. So, sa ngayon ay wala pang impyerno nagaganap. Wala pa. Wala pa. Ito yung magaganap kapag ibinuhos na ng Panginoon ng apoy sa lupang ito upang sunugin ang lahat ng mga makasalanan. Pero ito'y wala pa sa ngayon. Ito'y future pa rin. Okay. So, dapat na ating ipaalam sa mga tagapakinig natin na kapag ka po tinukoy ng Biblia ang kamatayan at saka po libingan, ito po ay reality. Ito po ay isang katotohanan, hindi ito bahagi ng buhay, kundi ito po'y kabaliktaran ng buhay. Ang sabi ng iba, Pastor, ang kamatayan daw ay bahagi ng buhay. Hindi, huwag natin tanggapin na bahagi ng buhay. Kapag tinanggap natin na bahagi ng buhay, mapapamali tayo sa turo ng Panginoong Hesus. Ang kamatayan ay ibig ng Panginoong Hesus na pagtagumpayan upang tayo ay mabuhay ng ayon sa pagkalalang na orihinal niya sa atin. Tapos sasabihin natin, bahagi ng buhay ang kamatayan. No, it's not the plan of God. It's not the original purpose of God's creation. Tama po.
ng unang lumikha ang Diyos ay wala sa kaisipan niya ang kamatayan. Wala. Ang kanyang panukala ay makasama ang tao sa buhay na wala hanggan, na makakasama niya magpakailan-kailanman. Pero dahil sa pagpasok ng kasalanan, ay dito lamang pumasok ang kamatayan. Pero wala ito sa original plan natin Panginoon. Bagamat nagpanukala rin ng Panginoon na kung pumasok ang kasalanan, ay di meron naman din siyang gagawin nga itong ang muling pagkabuhay. Yan. Pastor, dito sa ating pag-aaral ay binabanggit ng ating Panginoon Jesus mismo, siya ay nabuhay, siya ay namatay, at siya ay muling nabuhay. Now, bakit ang muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus ay napakahalaga sa ating kaligtasan? Well, paano ko ba sasabihin yung kahalagahan ay samantalang tunay na napakahalaga? Alam mo, kapag iniisip ko yung pagkabuhay na maguli, para sa akin yun ang napakahalaga na bahagi ng mga antas ng buhay ng isang tao. Ay, tingnan mo, bakit napakahalaga ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus? Ako, na makasalanan, saan ang punta ko? Hindi ko pwedeng tanggihan ang kamatayan. Bagaman ayaw kong mamatay, ay hindi ko pwedeng tanggihan ang kamatayan. Iyan ay isang katotohanan. At hindi ko alam kung kailan darating. Pero ang alam ko, darating. Pero hindi dapat natin ikatakot. Tingnan mo kung gaano kahalaga ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Hindi ko yan dapat ikatakot. Dahil ang Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay, at napakahalaga noon para sa akin na isang makasalanan na tiyak na mamamatay. Dahil ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Pero pwede kong tanawin ang isang pag-asa na ang Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay. Siya na lumalang sa akin na may kapangyarihan upang ako ay buhayin sa paglalang, ay may kapangyarihan upang muli akong buhayin pagkatapos ng kamatayan. Napakahalaga ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus. Iyan ang talagang pwedeng tanawing pag-asa ng bawat isang makasalanan. Kasi nakita natin sa kasaysayan, sa banal na kasulatan, kung paano siya namatay at muling nabuhay, ay magiging ganito rin tayo. Na kaya kung daanan man natin ang kamatayan, hindi ito ang wakas ng lahat ng mga bagay. Kaya ako minsan nga, pag ako'y nakakadalo sa mga ilang mga funeral service, kapag ka nandoon talaga yung matinding iyakan at kung minsan sinasabi na ito ng huling pagkikita, ihahatid na ikasya sa kanyang huling hantungan. Huling hantungan. Na wala na talaga. Pero hindi ganun ang sinasabi kasi ng banal na kasulatan, na merong muling pagkabuhay. At ang libingan ay pansamantalang kalalagyan lamang samantalang naghihintay sa muling pagbabalik natin Panginoon Hesus. At kung siya'y bumalik na, ay bubuhayin niyang muli ang mga namatay upang tanggapin nila ang kagantihan ay sa kanilang mga gawa. Tayong naniniwala sa Panginoong Hesukristo ay dapat magkaroon ng pagkakaiba sa mga pagano. Ang mga pagano ay naniniwala na pagkatapos ng buhay na ito, ay wala na. Kaya nga pag may namatay, ay ang kanilang sinasabi ay, paalam magpakailanman. Sa atin, hindi dapat ganon. Dahil tayo ay nakakaunawa ng turo ng Panginoong Hesus. Dapat ay ang sa atin ay, paalam hanggang sa magandang umaga ng pagkabuhay na maguli. Yan ang ating kaibahan. Yan, kaibahan. At yan ang ating pag-asa. Yan ang ating Na pag-asa. bagamat mayroong paghihiwalay, na wala tayong kontrol. Na hindi natin kayang pigilan. Talaga ang kamatay darating. Kung wala pang Panginoon, talagang lahat tayo dating sa kalagayan ng kamatayan. Pero naroon niya ang pag-asa na bagamat mamatay, meron naman muling pagkabuhay. At ang mapangahawakan natin yan, yung karanasan natin Panginoon Hesus. Yan. Na kung paano siya namatay, muling nabuhay, ganito rin ang ating maaaring maging karanasan. Tayo maaaring mamatay ngayon, subalit meron tayong pinangahawakang muli tayong mabubuhay. Amen. So ito'y nagbibigay ng pag-asa. At kung dumadating man ang kamatayan, talagang tanggapin natin napakahirap. Ang paghihiwalay talagang masakit,
mahirap, pero wala tayong magagawa eh. Kundi ang manghawak na lamang tayo sa pag-asang binigay ng Panginoon na bagamat dumating ang kamatayan, pero kasunod naman noon ay pag binanggit mo kanina, ang pagbubukang liwayway na kung saan sasalubungin natin ng Panginoon dahil muli niya tayong bubuhayin mula sa kamatayan. Pastor, ano pang iyong mga huling mga pananalita o mensahe sa ating mga taga-subaybay tungkol sa ating pag-aaral na may kinalaman sa kamatayan at muling pagkabuhay? Sa ating pong mga taga-subaybay, kami po ay nagagalak na maging kabahagi ng pag-aaral na ito at kami po ay umaasa na itong pag-aaral na ito ay magbibigay sa inyo ng panibagong pananaw, magbibigay sa inyo ng panibagong inspirasyon at lalo na doon sa mga ang paniniwala ay wala ng pagkabuhay na maguli. Ipinakikilala po namin patuloy sa inyo ang Panginoong Hesus na siyang bukal ng buhay. At ang aming pong panawagan sa bawat isa ay atin pong paraging pag-aralan ang banal na kasulatan sapagkat ito pong turo ng Panginoong Hesus ang magpapalakas ng loob sa atin na harapin ang maraming katotohanan sa buhay pagkatapos na ang tao ay mahulog sa kasalanan. Alam po ninyo, ako kasama ng mga taong makasalanan. Ako ay, sinabi ko na kanina na ako'y maaring mamatay, maaring madali o matagal. Pero ang katiyakan ay ako po ay mamamatay rin. Pero ang mahalaga ay tanawin ko ang pag-asa ng pagkabuhay na maguli. Sana po kung mayroong kayong mga maririnig ngayon na mga magsasabi sa inyo na ang kaluluwa ay babalik at kayo na may natatakot at baka nga bumalik, huwag po ninyong paniwalaan sapagkat napakaganda po ng pagkakatalakay dito sa pag-aaral na ito ng tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na maguli. Muli po ay aking binabanggit na ang pangako ng Panginoong Hesus ay ganito. Ako ang buhay, ang sabi niya, at pagkabuhay na maguli. Ang sino mang sa akin ay sumampalataya, bagaman mamatay, gayon may mabubuhay siya. So, yan po ang ating panghawakan, mga kaibigan. Okay, Pastor, maraming salamat. Marahil ay gusto kong ibigay ang isang talata sa banal na kasulatan bago tayo dumako sa ating pagtatapos. Ito yung makikita po natin sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 15, sa talatang 17 hanggang talatang 20. Ganito pang wika. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo ay nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kabagabag. Datapwat si Kristo ay muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Dito pinapakita sa ating pastor ang katiyakan. Kung si Jesus ay hindi nabuhay na maguli, ay tayo ikabagabag sapagkat wala tayong pag-asa. Pero napakaganda ng pagkakabigay ng inspirasyon na iyayamang ating Panginoon sa muling nabuhay, nandoon ang ating pag-asa sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. So minamahal ng mga kaibigan, bagamat ang kamatayan ay isang panauhing ayaw natin tanggapin at ayaw natin maging karanasan. Wala sa panukala natin ang mamatay. Pero kapag ito'y dumating, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag tayong manlupaypay sapagkat alam po natin, ang kamatayan ay darating, pero hindi ito ang wakas ng lahat ng mga bagay. Mayroon tayong Panginoong Jesus at kung siya'y sumasa atin at tayo sa Kanya, bagamat ang kamatayan ay dumating, pero mayroong pag-asa sa muling pagkabuhay na maguli. At sa araw na yon ng pagkabuhay na maguli, makakasama na natin ang lahat natin mga mahal sa buhay, higit sa lahat, makakasama na natin ang ating Panginoong Jesus at hindi na tayo mapapahiwalay pa sa Kanya magpakailan-kailanman. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, magpaalalahanan tayo sa isa't isa ng pag-asang ito.
na mayroong buhay na wala hanggan, mayroong pagkabuhay na maguli, at panghawakan natin ang pangako ng Panginoon sapagkat ito ay tiyak. Muli po mga minamahal namin mga kaibigan, sana po ay sa munting talakayang ito ay nakinabang po kayo at pinagpala kayo ng ating Panginoon. Tayo po'y dadako na sa ating huling panalangin. Dakila po namin Diyos na nasa langit, kami po ay muling nagpupuri sa inyo sapagkat kayo ay tapat, sapagkat kayo napakabuti, sapagkat walang hanggan ang inyong pag-ibig. Bagamat ang kasalanan ay nakapasok sa sanlibutan ito at kami lahat ay dumaan sa daraan sa kamatayan, subalit kayo rin ang gumawa ng kaparaanan kung paanong kami magkaroon ng pag-asa na bagamat ang kamatayan dumating, mayroong muling pagkabuhay. At ito ang aming pinangahawakan o Diyos, na kung paano nga ang aming Panginoong Hesus ay namatay at muling nabuhay, kami umaasa o Diyos, kung dumating man ang kamatayan sa aming buhay, kami man ay mayroong pag-asa sa muling pagkabuhay na maguli. At kung dumating ang sandaling iyon, makakasama na namin kayo sa buhay na wala hanggan. Ama, ang aming pong dalangin, ihanda po ang aming mga puso. Tiyakin po niyo o Diyos, kami mayroong relasyon sa inyong hindi magmamaliw. Hawakan po niyo, Panginoon, ang aming mga kamay. Huwag po niyong hayaan kami mapahamak o mapawaglit sa inyo. Kayo na rin ang gumawa ng mga kaparaanan at panaganain kami sa inyong biyaya upang kumagkagayon. Matiyak na kami ay magmamana ng buhay na wala hanggan. O banal naming Diyos, sa lupang ito ay tunay na maraming mga kapigatian. Subalit alam po namin, meron ding kawakasan ang lahat ng ito. At sa takdang araw na yon, wala ng pagtangis, wala ng kamatayan, wala ng panlulupaypay, at maghahari magpakailan-kailanman ang inyong banal na kalooban na kami magtatamo ng buhay na wala hanggan kasama ninyo sa bagong langit at bagong lupang inyong lilikhaing muli. O banal na Diyos, tangi pong muli ang naming itinataas sa inyo ang aming pong mga taga-subaybay. Saan man sila naroon, mangyari nawa Ama, patungan sila ng inyong makapangyarihang kamay. Panaganain sila, Ama, sa inyong pag-ibig. Sa pag-asa at pananampalataya, kayo ay naghahari sa aming mga buhay. Hinihiling po namin naman Diyos sa mga sandaling ito. Italanawa ninyo ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay, tagapagmana ng langit na bayan. Igawad din sa aming Panginoon ang mga nasa ng aming mga puso na makapagbibigay lugod sa inyo. Panaganain kami, Ama, sa inyong mga kabutihan sa araw-araw. Ingatan po kami, ilayo sa anumang uri ng kasamaan, at patuloy naming makita, O Diyos, ang inyong mga patnubay, mga pag-iingat sa araw-araw. Salamat po, Ama, na inyong tinugon ang aming mga dalangin. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po na kami inyo sinamahan sa ating programa. At muli po ang aming paanyayang sa susunod na linggo, muli po tayo magkasama-sama dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way.
This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. For today's Hidden Treasure, we will take a closer look at a lamb. You see, the idea of a lamb is very important in the Gospel according to John. But what was so significant about a lamb? Well, when we look at John chapter 13, we read about the Last Supper that Jesus had with his disciples. We often think about the Last Supper as the Passover meal. But if we carefully read the Gospel of John, we'll see that that's not the case. You see, during the Passover meal, the centerpiece of the meal was a lamb. And the Passover lamb could only be eaten if it was slaughtered in the temple at the very same day of the Passover meal. Yet, in his Gospel, John seems to go out of his way to let all of us know that Jesus and his disciples did not eat lamb during their Last Supper. Let's take a closer look together. John 18:28 clearly states that the Jewish leaders led Jesus from Caiaphas to the Praetorium, but they themselves did not go into the Praetorium, lest that they should be defiled, but that they might eat the Passover. So, this would mean that the supper that Jesus and his disciples had took place before the Passover meal. We get further confirmation of this in John chapter 13 verse 1, which states that the Last Supper took place just before the Passover festival. This leads us to a very important question. So what? Why does it matter that Jesus and his disciples did not eat lamb for their last dinner? And why does John go out of his way to make sure we know that? Is John trying to say that Jesus was a vegetarian? Definitely not. The reason for making this point is so much bigger and so much more important. We see the reason why the very next day after the Last Supper, Jesus is crucified at midday. It was the very same time of the day when most scholars believe the Passover lambs were slaughtered in the temple. John tells us that Jesus and his disciples did not have lamb at their Last Supper because Jesus is the lamb. He is the fulfillment of the Passover. Just as John's Gospel states in the very first chapter, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And that's today's Hidden Treasure.